Good morning. Kumusta? Ba't di ka muna tumawag? Alam ko kasing busy ka. Sorry kung naistorbo ko kayo. Naku, hindi. Wala yon. Justin, hindi ka ba masyadong busy ngayon? Pasok muna. Halika na. Hindi ko alam na lumipat ka na pala. Sinabi lang ni Mr. Choi. Ba't di mo sinabi? Kailangan ko bang i-report sa'yo ang lahat? Ano? Tama. Siguro nga busy ka, but don't worry. Hindi na ako mangi-istorbo sa inyo kahit kailan. Bakit wala pa sila? Oo, nandyan na ako! Justin! Alam mo ba kung sino yung tumawag? Oh, teka. Saan nagpunta si Lorraine? Sino yung tumawag? Oh, yung company na pinuntahan ko. Interesado sila sa novel ko, kaya pupunta ako doon. Interesado sila sa novel mo? Ganun na nga. Sabi ko sa'yo eh. Sorry ka na lang, hindi mo yung nakuha. O paano, hinihintay na ako sa bus station. Anong klaseng company yon? Sigurado akong corny ang taste nila. Sige lang, sabihin mo na ang gusto mo. Pero ang mga mambabasa ang hahatol at hindi ikaw, okay? O paano, aalis na ako. Hinihintay na ako ng mga fans ko. Oh, kumusta na? Okay lang po. Halika, upo ka. Opo. Dito. Ay, init talaga ngayon, no? Opo, sobrang init talaga. Miss Kim, pwede bang pakidalang kami juice? Opo. Teka, ba't wala ka wedding ring? Ha? Nabalitaan ko, ikinasal ka raw kay Justin Lee. Congratulations sa'yo, yeah. Opo. Thank you po, sir. Alam mo kasi nag-publishing kami magazine. Nung una nga, hindi ako paniwala, ikaw yun eh. Alam mo, ang ganda-ganda kuha mo doon. Thanks. Dahil sa makeup. Kumusta? Mapapublish po ba yung novel ko? Kailan po? Kailan ba? At totoo niyan, hindi kasi pwede i-publish ganong klaseng novel. Po? Hindi po pwede? Kasi masyado paligoy-ligoy. Kaya kahit ano gawin, hindi namin yung pwede i-publish. Ganun? Pero, ang sabi niyo sa akin, pumunta ako dito dahil kailangan niyo ako. Oo nga. Inisip ko kasi kung interesado ka sulat article tungkol sa asawa mo si Justin para sa Women's Magazine. Ha? Bukod sa nakuha namin info na nag-aral sa isang medical school, wala nang kami na isulat tungkol sa private life niya. Kapag nagka-article kami tungkol sa secret private life na isang top star, tuwa lahat. Gustong-gusto mga tao, ganong balita. Pasensya na po pero kukunin ko na yung novel ko. Secret private life ng isang top star? Kalukuhan. Gustong-gusto kaya ng iba yung storya ko. Sabi nila maganda raw ito.
Yes, ma'am. Nandito po ba si Luigi Yu? Saan department po siya? Hindi ko alam eh. Pero sure ako sa may publishing siya. Sino ulit yung hinahanap mo? Luigi? Siya ba yung head office chief na si Mr. Yu? Head office chief? Oo. Siya na nga yata yun. May appointment ba kayo? Wala eh, pero pakisabi na lang na nandito si Jessie Han. Kilala niya ako. Sandali lang po. Sige. Nandito po si Miss Jessian. Hinahanap niya si Mr. Yu. Yes. Okay. I'm sorry. Nasa meeting pa ho siya ngayon. Ganun ba? Hanggang anong oras yon? Naku ma'am, hindi ko po alam. Sir, excuse me. Nandito ba si Mr. Joey Kim ng Planning Department? Yes sir, ano pong business nila? Meron kasi kaming malagang pag-uusapan. Dumiretso lang po kayo dito. Tapos kumanang kayo, may elevator doon. Tapos, umakyat kayo ng 6th floor. Sa bandang kanan po yung planning department. Sixth floor, okay. Thank you. You're welcome, sir. Pwede bang pakibigay na lang? Okay. Siguraduhin niyo po. Opo, ma'am. Huwag niyo pong kalilimutan ha. Oo, sige. Kung girlfriend ko siya, Jessie Han, ito yung kinuwento ko sa party. Secret private life ng isang top star. Ano bang ginagawa niya sa private life niya bukod sa pagkain, pagjogging at pagtulog? Usog doon, upo ako. Kumusta? Ipapublish na ba nila? Anong sabi? Ha? Hindi pa sila makapag-decide. Pag-iisipan pa daw nila ng konti. Na-reject ka, no? Ha? Ano ka? Hindi ako na-reject, no? Sabi ko na nga ba? Hindi ako nagkamali. Mula pa nung sinabi mo sa akin nagsusulat ka ng novel, hindi ko na ma-imagine kung anong klaseng novel ang sinusulat mo. Kung ako sa'yo, mananahimik na lang ako. Hindi maganda ang mood ko ngayon. Kaya tama na. Okay? Okay. Sorry na. Tama ang hula ko. Teka, ano yun? Oh, nandito lang pala to eh. Ano yan? Ito yung tinapon mo noon. Hindi naman pala ako ganun kamalas. Teka, di ba sinabi ko na sa'yo itapon mo na yan? Ang mahal-mahal ito, no? Napulot ko to, kaya akin na to. Pulubi ka ba? Anong sabi mo? Akin na yan. Ayoko! Akin na! Ayoko! Itatapon ko na yan sa dagat! Ayoko sabi! Isa! Ano ba? Ah! Teka, anong ginagawa mo? Lumayas ka na dito. Nagsisisi na ako at naawa ko sa pulubing tulad mo at pinatira kita dito. Hilo lang ako nito mga nakaraan. Pero nang kinagat mo ako, natauhan na rin ako. Ginalit mo na talaga ako, Jessie. Sawang-sawa na ako sa'yo. Ayoko nang makasama ka pa. Pareho lang tayo. Akala mo ba natutuwa ako makasamang isang masungit at baliw na katulad mo? Ano? Baliw ako? Sawang-sawa na rin ako sa'yo. Sorry ka na lang, pero hindi ko na kayang tiisin ang pag-uugali mo.
Eh di umalis ka na dito. Layas na. At bakit naman ako? Ikaw ang dapat umalis. Ha? Bakit ako aalis? Bahay ko to, no? Nakalimutan mo na ba? Pumirma ka ng kontrata. Kontrata? Oo. Kapag nag-divorce, itong full house ay mapupunta kay Miss Jessie Han. O, tanda mo na ba? Hindi ko yung makakalimutan, ha? Kaya nga, sorry ka na lang. Paalam. Mababaliw na talaga ako. Ay, nako, problema mo na yon. O, ano pang hinihintay mo, Layas? Teka, bakit ako makikipag-divorce? Ano? Okay. Susundin ko yung contract natin. Ha? Bibigay ko sa ito after 6 months. Pero bago yun, layas. Ha? Layas! Huwag ka nang babalik! Okay?